Kapag sinabing kahusayan, madalas ang pumapasok sa isip natin ay medalya, parangal at tagumpay. Ngunit hindi lahat ng kahusayan ay nakikita sa entablado. May mga kwento na tahimik, ngunit totoo. Ngunit, hindi lahat ng kahusayan ay nakikita sa entablado. May mga kwento na tahimik, ngunit totoo. Makikita sa pawis, sa pagod, at sa mga kamay na unti-unting nagkakaroon ng kalyo. Siya si Michael Jan de Guzman, 18 taong gulang, isang estudyante sa paaralan ng Malacanang. Siya rin ang panganay sa 4 na magkapatid, isang papel na may kaakibat na responsibilidad na kailangang magampanan. Sa bawat barya, kahit kaunti lang ang halaga, dala nito ang bigat ng sipag at lalo ng pangarap. Siya ay tumutulong sa mga gawaing bahay at nag-aalaga ng kanilang mga alagang hayop. Sa gabi, inilalaan niya ang kanyang oras sa paggawa ng mga gawain at proyekto. Sa bawat sandaling may nalalabing oras, hindi niya ito sinasayang. Bagkus, ito ay ginugugol niya sa paghahanda ng kanyang mga paninda. Dahil sa kabila ng pagod at puyat, ay nananatili ang kanyang dedikasyon sa pag-aaral. Kumusta po si Michael Jan sa klase? Si Michael Jan ay active learner siya sa loob ng klase. Participative. Makikita mo talaga na lagi siya nagkikipag-participate sa loob ng klase, sa discussion, sa mga performance tasks nila, activities nila. Magaling siya sa loob ng klase. Di lang yun, active din siya sa mga organizations. Honestly, si Michael Jan ay president ng YesO organization at meron pa siyang mga iba pang mga organization na sinasalihan at siya po ay active din sa Boy Scout of the Philippines dito po sa school. Ganun po ka-active at ka-participative si Michael Jan sa loob ng klase at sa iba pang mga gawain dito sa paaralan. Para sa'yo, ano ang ibig sabihin ng salitang excellent? Para sa akin, ang salitang excellence ay di lang nasusukat sa pagiging isang academic achiever. Ito rin yung mga paggawa mo ng bagay ayon sa best mo. Nandyan yung sipag, yung tiyaga, tas yung disiplina. Yung excellence ay yung paggawa mo na kahit pagod ka na, kahit mahirap, hindi ka nasuko para sa pangarap. Kasi pag may pangarap pa, hindi uso sa'yo ang salitang pagod na. Sa bawat kalyo sa kanyang mga kamay, naroon ang kwento ng kanyang sipag, tiyaga, at hindi pagsuko sa buhay.